Meron akong kuya, 20 years old, dati. Siya yung taong sobrang maaasahan. Hindi siya perfect, pero consistent siya. Gumigising siya ng maaga, nagko-commute papasok, nag-aaral, tapos pag-uwi tutulong pa sa bahay. Ako yung bunso, senior high, kaya sanay ako na siya yung buffer sa pagitan namin at ng problema. Kapag may kulang sa bayad sa school, siya unang mag-iisip paano. Kapag stressed si mama, siya unang magpapatawa. Kaya nung bigla siyang tumigil, pumasok, hindi ko agad na-gets. Akala ko pagod lang. Nagsimula sa maliliit na bagay. May mga araw na hindi siya naka-uniform. Nakabahay lang siya. Tapos sasabihin niya, online daw. Pero wala naman akong naririnig na klase. Minsan aalis siya ng bahay na may bag. Pero babalik siya after 1 or 2 hours. Pag tinanong ko saan siya galing, sasagot siya ng maikli, may inasikaso lang. Hindi siya eye contact. Dati madaldal siya, ngayon parang may laging iniisip na ayaw ipasok sa usapan. Si Papa kasi madalas wala sa bahay dahil sa work. Si Mama naman laging pagod at nakafocus sa araw-araw na gastos. Hindi ko sila masisi. Sa bahay namin, you learn to keep moving kahit may iniinda. Kaya nung una, hindi rin nila napansin. Ang napansin lang nila, tahimik si kuya at palagi siyang tulog. Kapag ginising para kumain, sasabihin niyang busog pa siya. Kapag pinilit, maiirita siya. Hindi naman siya dati ganon. Nagkaroon ng isang gabi na narinig ko si mama nagtatanong, "Anak, okay ka lang ba? Bakit parang hindi ka na pumapasok?" Si kuya sagot lang, "Ma, okay lang. Pagod lang." Walang explanation. Wala ring dagdag na, kasi ganito. Tapos umakyat na siya sa kwarto. Naiwan si mama sa sala, hawak yung baso, parang di alam kung itutuloy pa yung tanong o hindi. Doon ako nagsimulang matakot. Kasi kapag ang normal na tao sa pamilya mo biglang nag-shutdown, hindi mo alam saan ka lulugar. I also tried talking to him like a normal sibling. "Kuya, gusto mo lumabas? Kain tayo sa labas kahit pares lang." Minsan sasabihin niyang next time. Minsan hindi siya sasagot. Pag naglalaro ako sa phone ko, uupo siya sa tabi pero hindi siya nakatingin. Parang katawan lang yun nandun, pero yung isip niya nasa ibang lugar. I felt useless. Ang dami kong gustong itanong, pero natatakot ako sa sagot. May isang linggo na mas naging obvious. May tumawag sa landline namin. Bihira na yon. Si mama sumagot, tapos bigla siyang tumahimik. Narinig ko lang, "Opo, sige po." Pagkababa niya, hindi niya sinabi agad. Later that night, narinig ko sila nag-uusap ni Papa sa kusina. Hindi ko sinasadya makinig, pero rinig ko kasi ang boses nila. Si mama sabi, may tumawag sa school. Hinahanap siya. Ilang araw na raw absent. Si Papa sumagot, bakit hindi niya sinasabi? Tahimik si mama. Tapos sinabi niya, baka may problema. Ayokong pagalitan agad. That was the first time na naramdaman kong hindi ito simpleng katamaran. Kasi may official na nangyayari, pero sa bahay parang wala. Para may dalawang mundo. Yung mundo sa labas na may consequences at yung mundo sa loob na puro okay lang. Sinubukan ulit ni Papa kausapin siya. Straightforward si Papa. "Anak, pumapasok ka ba o hindi? Sabihin mo lang." Si Kuya ang ngumiti ng pilit. Aayusin ko. "Please." Yun lang. Walang dahilan. Walang details. Ako, sa totoo lang, I started getting angry. Bakit kami yung nag-aalala tapos ikaw ayaw mo man lang magsabi? Tapos agad akong na-guilty kasi nakita ko rin siya. Payat na siya. May eye bags. Tapos parang laging tense yung panga niya.
Hindi siya mukhang taong nangiinis. Mukha siyang taong nauubos. Dumating yung araw na naubusan ako ng pasensya at takot sabay. Nasa sala kami, si kuya nakaupo, hawak yung phone niya, parang nakatulala. Biglang nagbas yung phone ko, low bat na naman. May group project ako sa school, kailangan kong mag-reply. Sabi ko, kuya, pahiram ng phone mo saglit, magme-message lang ako. Umangat agad ulo niya. Bakit? Di naman siya ganun dati. Sabi ko, low bat na phone ko. Saglit lang, nag-hesitate siya. Nakatingin lang siya sa phone niya, tapos sa akin. Parang may internal debate. Inabot niya rin, pero sinabi niya, dito ka lang ah. Wag mo buksan iba. Tumango ako. Di ko sinabi na nasaktan ako sa tono niya. I told myself, may dahilan siya. I respected it. At least, yun yung plan ko. Pagbukas ko, nakita ko naka-silent yung notifications. Pero lumabas pa rin yung banner sa taas. Unang pumasok, message mula sa isang number na walang pangalan. Bayad ngayon. Huwag kang magtago. Sumunod na banner, galing sa app, payment overdue. Tapos may isang chat na nakaping, pangalan ng tao na hindi ko kilala. Bro, hindi na kita kaya i-cover. Kausapin mo na sila. Nanlamig ako. Hindi ko alam ano dapat maramdaman. Ang alam ko lang, may nangyayari na hindi namin alam at hindi ito simpleng absent lang. I tried to put the phone down. Sabi ko sa sarili ko, privacy niya yun. Pero may part ng utak ko na nagsasabing, kung lumalala ito, paano kung may mangyaring hindi na maibabalik? Hindi ako proud dito. Pero I swipe down. I opened the messages. May thread siya sa isang lending app. Hindi ko alam details, pero malinaw yung pattern. Reminders, overdue notices, tapos mas nagiging aggressive yung wording. May mga screenshot din siya ng transfers, parang pinapasa niya sa iba. May chat siya sa isang kaibigan. Hindi ko na kaya. Everyday may message. Hindi ako makahinga. Tapos reply nung friend, kuya, sabihin mo na sa parents mo, hindi ito mag-isa. Ang sagot niya, hindi pwede. Mapapahiya si mama. Magagalit si papa. Ako na lang. Nag-scroll pa ako, nanginginig na kamay ko. May notes app siya. Isang note lang, date stamp. Nakalagay, hindi ako pumapasok kasi hindi ko kayang makita sila. Ang bigat ng utang. Ang bigat ng hiya. Pagod na ako. Walang melodrama, walang malaking salita. Simple pero tumama sa akin. Doon ko na-realize na baka hindi lang pera. Baka may nangyari sa school. Baka may grade issue. Baka may pressure. Baka may fear na mas malaki pa sa utang. I heard him coming out of the bathroom. I locked the screen fast, pero alam ko na nakita ko na. Pagbalik niya, nakita niya yung mukha ko. Hindi ko na kayang magpanggap. Inabot ko yung phone, pero hindi ko mabitawan agad. Sabi ko, kuya, bakit? Tumahimik siya. Hindi siya sumigaw. Hindi niya inagaw yung phone. Umupo siya sa tapat ko, tapos bigla siyang huminga ng malalim na parang matagal niyang hinawakan yung hangin. Hindi ko na-justify, pero natatakot ako. Yun yung totoo. Natatakot ako sa tahimik niyang pagurong araw-araw. Umiyak siya. Sabi niya, akala ko kaya ko. Akala ko mabilis lang. Tapos sinabi niya yung story, paunti-unti, parang may limit din yung lakas niya. Nagsimula raw sa isang short term na kailangan. May bayad sa school, may gasto sa bahay, may biglang
kailangan si mama na ayaw niyang sabihin sa amin kasi ayaw niyang mag-alala kami. Si kuya naghanap ng paraan. May nag-recommend ng app, mabilis daw, walang tanong. Kinuha niya. Tapos yung first payment, kinaya niya. Yung second, lumaki. Tapos may late fees, may reminders, tapos araw-araw na yung kaba. Hindi na siya makatulog. Kapag papasok siya, nanginginig siya sa jeep, sumisikip dibdib niya, parang mawawalan siya ng kontrol. Minsan pagdating niya sa gate, hindi siya makapasok. Uuwi siya, sasabihin online. Kasi mas kaya niyang magsinungaling kaysa umamin. He also told me may subjects siyang bumagsak. Hindi dahil tamad siya. Sabi niya, hindi na ako makafocus. Lagi akong natatakot. Pakiramdam ko lahat alam nila. Narinig ko yung iya sa boses niya. Hindi siya nagreklamo. He sounded like someone asking for permission to exist. Ako, I felt two things at the same time. Relief na may dahilan at sakit na mag-isa niya itong binuhat. Sabi ko, bakit hindi mo sinabi? Sabi niya, kasi ikaw nag-aaral pa. Ayokong madamay ka. Si mama, pag sinabi ko, iiyak yun. Si papa, ayokong makita akong mahina. Doon ko naramdaman yung bigat ng role naming mga anak sa bahay. Hindi namin sinasadya, pero minsan ginagawang strong yung isa para lang gumana yung pamilya. Si kuya, siya yung naging strong hanggang sa naubos. Sabi ko sa kanya, kuya, kailangan nating sabihin kay mama at papa. Humiling siya agad. Hindi pwede. Sabi ko, hindi ito maayos kung ikaw lang. Hindi ito tungkol sa hiya. Safety mo ito. Kalagayan mo to. Natigilan siya sa word na safety. Parang dun niya napansin na seryoso na ako. That night, hindi ako nakatulog. I kept thinking, if I didn't open the phone, hanggang kailan niya ito itatago? Hanggang saan aabot yung ako na lang? Hindi ko gustong gawing tama yung ginawa ko. Mali pa rin yung pag-snoop. Pero ang hirap din sabihin na wala akong natulungan. Kinabukasan, sinabi ko kay kuya na hindi ko siya iiwan sa usapan. Kasama mo ako. Hindi ko ipapahiya. Hindi kita lalaglag. Umupo kami sa sala. Tinawag si mama. Si papa nasa bahay din noon. Si kuya halos hindi makatingin. Ako yung nagsimula kasi siya nanginginig. Nagkaroon ng initial tension. Si papa seryoso agad. Si mama nanginginig yung kamay. Alam niyang may mabigat. Si kuya nagsalita rin pero putol-putol. Umamin siya tungkol sa utang, sa absences, sa takot niya pumasok, sa pakiramdam niyang hindi na siya makahinga. Hindi niya sinabi lahat ng detail pero enough na maintindihan nila na hindi ito simpleng issue. Si papa tahimik lang. Hindi siya sumigaw. That surprised me. Tumingin siya kay kuya, tapos sabi niya, bakit mo ina ako mag-isa? Simple question, pero ang bigat. Si kuya umiyak ulit. Si mama umiyak din, pero hindi yung galit na iyak. Yung iyak na puno ng takot at awa sa anak niya. Nag-usap kami ng maayos. Hindi perfect. May moments na may frustration, lalo na kay papa, pero hindi naging gulo. Pinag-usapan nila kung ano ang immediate steps. Hindi ako magbibigay ng detailed breakdown kasi pamilya namin ito, pero ang point, the moment we stop pretending na okay lang, doon lang nagkaroon ng direction. After that, may mga araw na mahirap pa rin. Hindi biglang gumaling si kuya. May times na tahimik siya. May times na nagpapanik siya pag may notification. I learned
na you don't fix anxiety by telling someone to calm down. You sit with them, you help them breathe, you remind them na hindi sila nag-iisa. Si mama natutong magtanong ng hindi nagmamadali. Si papa natutong makinig bago mag-react. Ako natutong hindi gawing kasalanan ko lahat. Pero may guilt pa rin ako. Kasi I open this phone, minsan titingin siya sa akin, and I wonder kung may part sa kanya na hindi na ako mapagkakatiwalaan. Sinasabi niya na okay lang, na salamat, pero alam ko hindi ganun kasimple ang trust. Naisip ko rin, kung ako yung nasa position niya, gusto ko bang buksan ng kapatid ko yung phone ko? Probably not. I'm posting here kasi gusto ko ng advice, lalo na sa mga tao may kapatid na dumaan sa ganito. Paano kayo naging support without acting like a parent? Paano niya hinandle yung guilt kapag may nagawa kayong mali pero doon nag-start yung pag-ayos? At paano niyo kinakausap yung family na hindi bumabalik sa tiisin na lang, mahal ko kuya ko, hindi siya problem. He's a person who got overwhelmed and tried to carry it alone. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.